Magsimula ang kwento kung saan natapos ang unang kabanata. Si Han ay pinatatag ang sarili sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan at kaguluhan, at buong tapang na hinarap ang paparating na banta. Pick Me Up ay isang mobile game na ginawa ng Mobius, at ang layunin nito ay marating ang ika-100 palapag ng tore. Maaaring lumikha ng mga materyales ang manlalaro upang palakasin at suportahan ang kanilang bayani, at gumamit ng estratehiya at taktika upang malinis ang tore. Hanggang kahapon, isang ordinaryong buhay lamang ang ginagalawan ni Han. Habang naglalaro siya, nakatanggap siya ng abiso na nagsasabing umabot na sa 1,000,000 downloads ang Pick Me Up. Ang mensahe ay nagpasalamat sa suporta ng mga masters mula sa iba't ibang panig ng mundo, kaya't inanunsyo rin ang isang espesyal na event bilang pagdiriwang. Nakasaad sa detalye ng event ang mga kaakit-akit na gantimpala para sa mga manlalaro. Sa pag-login mula ika-27 ng Enero hanggang ika-5 ng Pebrero, makakatanggap sila ng tig 100 gems kada araw, na maaaring umabot hanggang 1,000 gems. Bukod pa rito, nakatanggap din ang mga nag-login sa nasabing panahon ng isang high-rank hero summon card at isang espesyal na edisyon ng makapangyarihang mga bayani na may 3 bituin pataas. Higit pa doon, binuksan ang Transcendental Advent Dungeon na nag-alok ng bagong mga hamon at pagkakataon para sa pakikipagsapalaran. Napaisip si Han tungkol sa Transcendental Event at nagkomento na sa wakas ay nakakuha ng matinong event ang isang, palpak at sobrang polobo, na laro. Habang pinag-iisipan niya ang mechanics ng laro, napagmuni-munian niya ang iba't ibang antas ng mga bayani na may rating mula 1 hanggang 7 bituin. Sa kabila ng kanyang maraming pagsisikap, inanda niya ang kanyang napakasamang swerte, dahil kahit ilang beses siyang gumastos para sa draw, wala pa rin siyang nakuhang bayani na lagpas sa 5 bituin. Malayo ito sa karanasan ng ibang manlalaro na tila palaging swerte sa sistema ng laro. Gayunpaman, napukaw ang pansin ni Han sa isang partikular na dungeon na may napakababang drop rate ng bihirang item na tinatawag na Book of Reserval, na kayang magtaas ng antas ng isang bayani hanggang 7 bituin. Kahit maliit ang tsansa, wala siyang nakikitang dahilan para hindi subukan. Alam ni Han na iba ang Pick Me Up kumpara sa ibang katulad na laro dahil may mas mahigpit itong patakaran. Kapag namatay ang isang bayani, hindi na ito mabubuhay muli. Sa kanyang estratehikong pag-iisip, naisip niyang kahit 1 bituin o 6 na bituin pa ang bayani, kapag namatay, tapos na agad. Kaya't pinadala muna niya ang mga karakter na hindi niya gaanong pinapahalagahan upang magsilbing panguna at manmana ng dungeon. Nang makatanggap siya ng abiso na bukas na ang Advent Dungeon at lahat ng kanyang karakter ay binalot ng matinding takot, na nagresulta sa 30% pagbaba ng kanilang stats, hindi niya maiwasang magtanong kung bakit sila ganoon kakinakabahan. Ngunit nanatiling matatag si Han, alam niyang mahalagang pag-aralan ang mga galaw at anyo ng boss. Bigla na lang lumitaw ang isang level 999 na kalaban at pinatay lahat ng miyembro ng kanyang party bago man lang niya makita ang mga pattern nito. Napaisip siya kung bug ba iyon. Nang kumpirmahin ng system ang kanyang pagkatalo, itinuturing niya itong halatang system error dahil hindi man lang siya nakalaban ng maayos at wala siyang nakuhang gantimpala. Ngunit lalo siyang nabahala ng ngumiti ng malisyoso ang nilalang at tumitig sa kanya sa mismong screen ng kanyang telepono, saka nagsabing natagpuan na siya nito. Nagulat si Han, dapat ay tapos na ang laro matapos ang ganoong nakapanlulumong pagkatalo. Biglang nagdilim ang lahat at lumabas ang abiso ng system na nagsasabing gagawa ito ng account at pinapapili siya ng pangalan. Nagtaka siya kung ano iyon. Iminungkahi ng system ang pangalang Utiva, at napaisip si Han kung pinaikli ba iyon ng kung anuman. Kahit ayaw niyang pindutin ng oo, automatikong nagdesisyon ang system nang hindi niya kinukumpirma, dahilan para mabigla siya. Tinanggap siya ng system bilang si Utiva sa mundo ng Pick Me Up. Tinanong siya kung gusto ba niyang simulan ng tutorial, at nangako ito ng gantimpala kapag natapos. Nagsimula ang tutorial, at bigla na lang natagpuan ni Han ang kanyang sarili sa isang wasak na lugar na may apoy sa mga gusali, at may hawak siyang espada. Ipinaliwanag ng system na sa isang maliit na bayan sa lalawigan ng Haim, may bug na nilikha ng isang batang nagngangalang Israt. Ang Town Area ay isang lugar kung saan magkasamang namumuhay ang tao at iba pang nilalang, ngunit sinalakay ito ng isang di kilalang kaaway. Ayon sa system, kailangang akyatin ni Han ang tore kung nais niyang iligtas ang mundo, at maraming bayani ang sasama sa kanya. Mabilis na binigyan siya ng unang tutorial quest, labanan ng mga goblin na sumalakay sa bayan. Pagharap niya, nagulat siya nang makita ang mga armadong goblin sa kanyang harapan. Wala siyang oras para mag-isip, umatake agad ang halimaw. Halos hindi niya naisalbo ang sarili nang may harang niya ang kanyang espada. Ngunit dahil sa biglaang determinasyon, nakapag-counterattack siya at tuluyang napatay ang nilalang. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi niya maiwasang maguluhan sa pakiramdam ng pagkitaw ng buhay ng isang nilalang. Sa wakas, natapos ang stage, at nagpatuloy siya habang iniisip kung nasa loob ba talaga siya ng laro. Laking gulat niya nang makita ang isang eksenang kahawig ng mismong Pick Me Up. Bigla ring lumabas ang mensahe ng system, nagtatanong kung nais ba niyang mag-summon ng kasamahan bago magpatuloy sa susunod na stage.
Inutusan siya nitong pumunta sa summon tab sa menu, ipinakita na libre ang unang summon, at binigyan siya ng 500 gems para sa isang high-rank summon. Hindi pa niya lubos maunawaan ang sitwasyon nang bumukas ang isang pinto at lumitaw ang isang karakter. Agad ipinaalam ng system na si Master Wutiva ay nakakuha ng isang 4 na bituing bayani na nagngangalang Shay, dahilan para malito at maintriga si Han. Napaisip siya kung baka isang araw siya rin ay masummon ng ibang player sa ganitong paraan. Tinanong siya ni Shay kung siya nga ba ang tumawag sa kanya at kung sino siya. Nagpakilala si Han Sojin, at ipinahayag naman ng babae na siya ay si Shay Ladesteri, isang kabalyero. Ipinakita ng system ang kanyang mga kakayahan. Pinayagan na si Han na bumuo ng sarili niyang party, at iniutos ng system na i-drag si Shay papunta sa party slot. Sumunod si Master Wutiva, at nagsimula ang kanilang pakikipagsapalaran. Mabilis nilang nalinis ang mga goblin, at napansin ni Shay ang kakulangan sa kasanayan ni Han. Inamin ni Han na iyon ang unang beses niyang humawak ng espada. Samantala, si Shay, isang 4 na bituing bayani, ay walang kahirap-hirap na nagpatamba ng mga kalaban gamit ang kamanghamanghang bilis at husay. Natapos ang stage at ibinigay ang mga gantimpala kay Shay. Napansin ni Han ang malaking agwat ng stats nila dahil 3 bituin ang lamang ni Shay sa kanya. Wala siyang reklamo tungkol dito, ngunit doon nagsimula ang problema. Ipinaalam ng system sa master na mahusay lumaban ang kanyang mga bayani, at naghihintay na ang huling tutorial stage, ang pagpapalakas ng mga bayani sa pamamagitan ng synthesis. Nang bumukas ang pintuan para sa final tutorial, napabulala si Han na yari siya. Maya-maya, lumitaw ang isang diwata at hinimok silang pumasok agad, binibigyang diin na hinihintay na sila ng master. Nang makilala siya ni Han at tawagin sa pangalang Esel, nabigla ang diwata at nagtataka kung paano nalaman ni Han ang pangalan niya. Ipinaliwanag ni Han na alam niya iyon dahil isa siyang pick-me-up user, saka siya nagpakilala. Lalong nabigla si Esel nang marinig ang pangalang Han Sojin, at hindi Israt Han. Agad niyang sinilip ang data at napagtanto na hindi man lang kahawig ni Han Sojin ang tao mula sa Heim na si Israt Han. Iginiit ni Han na siya ay si Han Sojin mula sa Seoul, at nakiusap na ibalik siya habang nandyan pa siya. Tinanong siya ni Esel kung galing ba siya sa Earth, at nang sumagot siya, kitang-kita ang pagkabahala ng diwata. Naiinis na sumigaw si Esel, nagtatanong kung ano ang nangyari, at inamin na mababaliw na siya. Pinilit niya si Han na pumasok, ngunit nag-aatubili ang binata, natatakot sa maaaring kahihinatnan ng pagpasok sa arena, baka kamatayan na agad ang naghihintay. Ngunit tiniyak ni Esel na hindi siya mamamatay, kundi daraan siya sa proseso ng synthesis. Kahit tutol si Han, tinulak siya ng diwata papasok sa arena, ang huling yugto ng tutorial. Pagpasok niya, nagsimula kaagad ang proseso. Pinagsasama ang mga bayani, at kailangang isakripisyo ang isa para mapalakas ang isa pa. Nabigla si Han nang mapagtanto niyang isa sa kanila ang mawawala. Napaisip siya, isa lang siyang abang 1-star hero kumpara kay Shay na 4-star. Alam niyang katawa-tawa para sa isang manlalaro ang magsakripisyo ng napakahalagang bayani tulad ni Shay para lamang sa kanya. Sino nga ba ang magpapaubaya ng 4-star para lang sa isang tulad niya? Ngunit sa pagtatapos ng proseso, siya ang lumakas, habang nagsimulang maglaho si Shay. Agad siyang natarante at tinanong kung bakit siya nawawala, iginiit na wala iyong saysay dahil 4-star si Shay samantalang 1-star lang siya. Ngumiti si Shay at sagot niya, hindi siya ang napili. Lalo itong ikinagulo ng isip ni Han. Sa huli, nag-iwan si Shay ng isang misteryosong ngiti at sinabi niyang iiwan na niya ito sa kanya, at tuluyang naglaho. Nagulat si Han, hindi maunawaan ang nangyayari. Samantala, sa kasalukuyan, naging biktima si Grit ng isang goblin monster, habang pilit namang inililigtas ni Jenna ang iba pang kasamahan nilang nilamon ng takot. Sa kabilang banda, buong tapang na hinarap ng bida ang halimaw, habang iniisip ang tsansa niyang mabuhay. Naunawaan niya ang patakaran ng synthesis, isang simpleng drag and drop lang para isakripisyo ang isang bayani para sa isa pa. Sa determinasyon, pinaslang niya ang halimaw, iniisip kung kasalanan ba iyon ng master o dahil lang sa kapabayaan itong maglaro, kaya nawala si Shay. Pagkatapos patayin ng mga goblin, napaisip siya na sinuwerte lang siya, at si Shay ang namatay dahil tanga ang master. Kaya lalo niyang tinawag na, palpak na laro, ang pick me up. Binalingan niya si Jenna at tinanong tungkol sa 2 pang goblin. Sagot ni Jenna, napatay na niya ang isa, ngunit biglang umatake ang isa pa at kinagat ang balikat ni Han. Galit na lumingon si Han. Hindi niya alam kung paano siya na-summon sa pick me up, pero may isang bagay siyang tiyak, dinala siya rito bilang 1-star hero na si Han Israt. Naisip niya na bago siya napunta rito, tumitig sa kanya ang level 999 na bog monster, at tumawa. Napagtanto niyang iyon ang humila sa kanya papasok sa laro. Sa mga mata niya ay nagningning ang determinasyon. Sinabi niya na maling tao ang pinili ng bog na kalabanan. At sa isang matalim na hampas ng espada, pinaslang niya ang goblin. Gayunman, matapos ang labanan, labis siyang nasugatan at nawala ng isang braso. Nag-alala si Jenna, ngunit tiniyak ni Han na ayos lang siya pagbalik nila.
Habang nagmumuni-muni, napansin ni Han na kakaiba ang sistemang ito, halos automatikong lumalaban ang mga bayani, at kulang ang kontrol ng mga manlalaro sa gitna ng laban. Sa kabila nito, ipinagmamalaki pa rin ng laro ang mahigit 1 milyong download sa buong mundo. Napaisip si Han kung ano ang kaakit-akit dito. Marahil dahil nakikita ng mga manlalaro ang mundo ng Pick Me Up na para bang sila mismo ay mga Diyos na nagmamasid. Itinaas niya ang paningin sa langit at bumulong sa master, tinatanong kung nasisiyahan ba itong magayos ng mga kaganapan sa laro. Sa kabila ng lahat ng pagkadismaya, naalala niya ang mga bagay na dati niyang kinagigiliwan, paggawa ng items, pag-strategize, at pagpapalakas ng mga bayani gamit ang mga nakatagong feature. Napagtanto niyang kahit may mga kapintasan ng laro, hindi ito dahilan para sumuko. Siya ang ikalimang ranggo, si Loki, isang master ng mga masters. At sa muling pagtibay ng loob, hinamon niya ang iba pang masters na saksihan ng kanyang pagtitiyaga hanggang sa huli. Nang matapos ang stage, tumaas ang star level ni Jenna at nakatanggap siya ng mga gantimpala. Si Han naman ay kinilala bilang pinakamahalagang manlalaro dahil sa kanyang kahusayan. Mula sa 10 manlalaro na pumasok sa dungeon, tanging si Israt, Han at Jenna lamang ang nakaligtas, ang iba ay napatay ng mga goblin. Tinanggap ng bida ang sitwasyon, napagtanto na ang pagrereklamo ay para lamang sa mga bata, at hindi na siya magrereklamo pa. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.